Hello everyone, welcome po sa Astig Radio. So ngayon nagda-drive tayo. Meron tayong pupuntahan na isang kaibigan natin. Of course, dito tayo sa ating show na Carpool Jam para sa mga artists or aspiring artists. Ayan, yung mga mayroong kanta, independent songs. Siyempre, tulungan natin yung mga kapwa natin. Iparinig natin ang ating likha. Ayan, yung ating mga gawang awitin dito lang sa Astig Radio. So while we're waiting, mag-iikot-ikot tayo sa lugar ng mga guests. Ayan, kung tiga dito siya, pupuntahan natin. At titingnan natin kung ano yung pinagmamalaki nila doon sa kanilang lugar na yun. Okay? At titingnan natin kung ano ang pinagmamalaki nila. Pinagmamalaki nila. O basta, ayan na yata siya. Puntahan na natin. Ng loob, di pa titinag, hindi papadurog. Di ba'y husay, lakas ng loob, di bibigay sa hirap ng buhay. Di ba'y husay. And then mamaya Sir Dex, dun sa Kogyo makikita din natin. Dun ako sa church mamaya. Dun din yung church kung saan ako lumago, saan ako lumaki as a Christian. And dun ako natuto kung paano, mo yun, yung mga inspiration ko sa songwriting, sa faith ko. Sa yung isang song natin, True Rest. True Rest. Yep. So, totoong pahinga. Tama ba? Totoong pahinga. Jesus Christ. Yeah. Come to me. All heavy hearts. Come rest in me. And learn from me. When you feel like sinking, feeling like you're drowning, no one is around for you and know it's disappointing. Hit rock bottom and you can't get up. Everything is falling, you wanna give up. Pain is a real thing, yeah, it's not a joke. Heartaches every time, brokenness and full stroke. But please don't think that you are always on your own. There's someone who cares for you and you are not alone. You're tired of being lonely, tired of being stressed, tired of being frustrated and tired of being depressed. Don't let this bad situations cause your death, cause we can do all things to Christ who gives us strength. Come to me, all heavy hearts, come rest in me. About saan naman yung song? So, eto sir, kaya ko siya pinili din as to perform this song. Meron inspiration behind this nung sinulat ko siya. And it was way back 2020 nung tayong lahat ay tinamaan ng matinding pandemic. Lahat lockdown, walang makakalabas, walang magawa ang mga tao. Kahit si Kim Jong di makalabas. Oo eh. Got that. Tapos, since I've been in the ministry, in the church, so I've also seen some generations ng mga young people, mga kabataan. Nung time ng pandemic, doon sa social media, grabe ka-toxic yung social media noon. Ang dami kong nakikita na yung mga kabataan, ganito, ganyan, parang, alam mo yung hindi lang sila makalabas ng sobrang tagal, wala silang magawa, parang nawawala na yung identity nila, nawawala na yung purpose nila, kung bakit sila nag-exist. Lalim, no? Tapos meron pa yung, ang dami kong naririnig. Ina-apply ko sa sarili ko, mga kabataan. Ang dami kong naririnig na stories na si ganito nagpaka, si ganyan nag-sweet kasi hindi na niya kaya yung pandemic. And then, depression. Alam mo yun, ni-remind ako ng Lord na about dun sa verse nung kanta nga, Matthew 11:20-29, yung sinasabi ni Jesus, "Come to me, all you are heavy laden, and I will give you rest." Yeah. This your boy Gibor, and this goes out to everybody who got that. Tibay, husay, lakas ng loob, sumigaw na sing lakas ng kulog. Tibay, husay, lakas ng loob, di pa titinag, hindi papadurog. Tibay, husay, lakas ng loob, di bibigay sa hirap ng buhay. Tibay,
husay, lakas ng loob. Ang bawat laban sa Diyos, ipasa ko. I'm gonna serve right, you're gonna serve right. When darkness comes, I'll be a shining light. Glow beautiful calls in the pitch, black and white. Got the focus vision, yeah, never out of sight. Humanda na, tayo susulong na. Mananatiling matatag, saan man bumangga. Di manghihina pagka sa Diyos, magtitiwala. Sakripisyo't sipag alay para sa pamilya. Handang tumulong, ibahagi ang kaalaman. Inspirasyon sa pamamagitan ng kakayanan. Sabay-sabay pupunta sa katagumpayan. Pare-pareha sa angat, walang iwanan. Don't you ever give up, dapat laging ganado. Let's full of purpose, yo, always motivado. Di ba pangit ninyo lagi kang negatibo? Mas maigi we always vibing, positibo. Don't wanna waste my time to procrastinate. So still go and help him elevate, which is great cause it's good that we collaborate. Peace, love, hope, joy, and not spreading hate. No strong enough to break us down. We'll lift you up when you stumble hard to the ground. God is good and I know He's always around. Can do all things through Him, I gotta shout it loud. Di papatalo anumang pagsubok ang humamon. Sa mga ikating alon ding hindi papalamon. Can't dwell in the past, mga bakas ng kahapon. Di pwedeng malubog malud, kailangan makaahon. Pasasalamat sa Ama sa bawat paghinga. Kaliwanagan ng isip tuwing may pangamba. Kahit naasan sa bawat oras ng panghihina. No doubt of getting through whatever troubles we face. I gotta serve right, I gotta serve right. With tibay, husay, lakas ng loob. Tibay, husay, lakas ng loob. Sumigaw na sing lakas ng kulog. Tibay, husay, lakas ng loob. Di patitinag, hindi papadurog. Tibay, husay, lakas ng loob. Di bibigay sa hirap ng buhay. Tibay, husay, lakas ng loob. Ang bawat laban sa Diyos, ipasakot. I'm gonna serve right, gonna serve right. When dark days come, I'll be a shining light. Go beautiful calls in the beach, black and white. Got the focus vision, yeah, never out of sight. I'm gonna serve right, gonna serve right. When dark days come, I'll be a shining light. Go beautiful colors in the beach, black and white. Got the focus vision, yeah, never out of sight. Peace. Yan. Ganda nung beat Solid, na. sir, solid. Yeah. Yung song na, yung last na yan. Yes, sir. So it's about God, di ba? Yes, sir. Go ahead, sorry. So ano naman yung naging bukod sa God, ano yung ba't mo naisipang gawin yung mga ganitong klaseng songs? So, meron bang pinagdaanan, meron bang pinapatunguhan? Tibay. Regarding with Tibay, I have a coach friend, as in basketball coach siya. And then he works in a corporate office. And then siya rin yung organizer ng basketball league nung kumpanya. And last month, they have a opening for that basketball league, which ang mga competitors ay yung mga basketball team ay mga from iba't ibang big companies of real estate. So parang inter-real estate. Oo, parang gano'n siya. Kasi yung company na pinagtatrabaho ng coach, contractor ng maraming services. And then sila yung host, sila din yung nagpaliga. And then he asked me 2 months ago na, Gibor, can you write a song regarding camaraderie, pagiging focus sa sports, and at the same time yung pakikiisa ng bawat empleyado when it comes to sports. Ayan. So yes, so sir. more on sports yung naging sa sports. Paano naman pasok yung God dun sa good thing si coach Christian din siya, so fellow believer din. Sabi ko, coach, alam mo ang ganda ng song. Kung hahaluan natin or meron tayong ipapasok na message regarding the word of God. Sabi kong ganun. Don't get me wrong dahil nga tinanong ko bakit napasok yung pinagawa ka about sa sports and bakit napasok of course yung about kay God. About kay God. Siyempre, kung ako, maisip mo, di ba, yung mga puso, di ba, yung laban, para sa bayan. Yung mga ganun may mga pang-sports na pang-motivate na mga players, di ba? Yeah, I got you, sir. Usually naman, pagka, kung ano lang yung certain topics, doon na na-concentrate yung mga songs. Yes, sir. Yun nga, kung napansin mo, sir, di ba, yung pinaka-ina-emphasize ng song is tibay, husay, lakas ng loob. And kung tatandaan natin, kung tayo ay naniniwala sa Lord, sa Diyos, ang Lord naman nagbigay sa atin lahat niyan eh. Hindi ka naman magiging mahusay kung wala kang talento.
Hindi ka naman magiging malakas kung hindi mo to nilapit sa kanya. True. At hindi titiba yung lalakas ang loob mo kung hindi mo hihingin yung confidence kapag nananalangin ka. Oo. Di ba? Totoo yan, syempre. Wala naman tayong wala tayo diyang ilalaban. Amen, amen. Talagang kailangan natin yan. Yun lang yung medyo, syempre, sa mga nakakausap ko, of course. Ang usual is pag-ibig, di ba? Yep. Pahinanakit, yan. Yung mga iniwan, hugot. We face mga kahirapan. Pero yan mo yun, dahil yung laban mo, pinagkakatiwala mo sa Diyos. Ngayon, yung Diyos na yung lalaban para sa'yo. Kaya dun sa isang lyrics ko, sinabi ko dun, ang bawat laban sa Diyos ipasako. Tiga Kogyo ka, di ba? Yes, so sir. dito ka lumaki sa Kogyo? Yep. So batang Kogyo, mga kababayan mo sa Kogyo. Anong pinagmamalaki nyo sa Kogyo? Bukod, katulad mo sa iba, di ba? Parang meron silang art capital, mga ganon. So ano naman ang meron sa Kogyo? Sa Kogyo, ang mahal ko dito is yung community talaga. Siyempre, pagmamalaki ko yung church ko, nandun siya sa may bandang Bagong Nayon. Okay. And then, yung aking mga kaibigan dito na sobrang solid yung pakikisama. And then, isa pang solid dito, sir, yung basketball community. So, may dalawang court dito. Isa sa mas mataas na part, isa nandito lang banda. And every time na, alam mo yon, you will play basketball, ang dami mong makikilalang friends, ang dami mong makikilalang kaparehas mo na mahilig sa basketball. And alam mo yun, maka-establish ka talaga ng relationship with them. Okay, so community, tahimik sa Kogyo. Pag dito, sir, pag fiesta, pag may mga events, maingay din po dito somehow. So yun yung mga dapat nilang puntahan sa Kogyo. Meron ba? Kasi ako, limited ang alam ko sa Kogyo. No worries, sir. Familiar, ang pinaka... para at least, di ba alam nila na, oy, may sa Kogyo, pwede natin puntahan. Pasyalan, or ano naman, pwede nilang puntahan, mag-take ng pictures. Meron ba kayong mga scenery ba dito? Ang pinaka namin dito, sir, is yung tinatawag na conference, at yun na yung nasa taas. Part siya ng Bagong Nayon, actually. Well, si Kogyo is part ng Barangay Bagong Nayon. And yung mataas na part namin dito is tinatawag na Bagong Nayon mismo. And nandun yung pinaka scenery na dinadayo ng maraming kabataan, mga tao. Kasi andun yung parang bundok siya pero may park sa taas. And then andun din yung basketball court. So we call that conference. So maganda yung paligid. Yes, bundok siya. Maganda. May nagja-jogging din po doon. May mga nag-walk ng mga pets nila, ganyan. Shoutout sa mga taga Kogyo. At syempre hindi naman natin papalagpasin yung masarap na kainan. Yes. Dito sa Kogyo. Yes. Ayan. So merong inirekomenda. Ayan. Yan. Nawala Yes. ako. May nirekomenda sa atin si Gibor na taga Kogyo. Syempre, kainan dito sa Kogyo kung saan makakatikim tayo ng masarap na Pork silog. Mga silog. Ayan. So, ito, doon sa mga taga Kogyo at malapit dito sa Kogyo, ano ba lugar to? GSIS Avenue. Sa GSIS Avenue tayo. Titikman natin yung masarap na pork silog dito. Kasama syempre si Gibor, ang Christian rapper, artist, songwriter, at meron pa ba ako nakalimutan? Ako rin nagpro-produce ng music ko, sir. Music producer. Music producer. Gibor. Go na tayo. From me, when you feel like sinking, feeling like you're drowning, no one is around for you and know it's disappointing. Hit rock bottom and you can't get up. Everything is falling, you wanna give up. Pain is a real thing, yeah, it's not a joke. Heartaches every time, brokenness and full stroke. But please don't. Alright, dito sa Carpool Jam, kasama natin of course si Gibor. And dito maggagala tayo at kakain, syempre, sa masarap na kainan dito sa Kogyo. Tama, di ba? Yes. Kogyo kung saan lumaki. At tiga dito si Gibor. So, pinagmamalaki itong lugar na to. Anong tawag dito? Kogyo Village. So, yung itong resto is Rampage Food Hub. Rampage Food Hub. Matatagpuan nyo dito sa GSIS Avenue. So, bakit mo ako dito niyaya? Sir, unang-una, affordable dito. At hindi lang siya affordable, talagang mabubusog ka dahil masarap din naman yung pagkain.
At tapos itong ambience, kung papansinin mo sir, na sobrang ganda niya sa mata, yung ambience, yung ano niya. Parang rustic yung itsura, ano, si kahoy-kahoy. Parang presko, malamig. Malamig. Malamig yung pwesto rito. Very cozy. And sa lahat ng napuntahan kong kainan dito sa Kogyo sir, ito yung may ganitong unique na design dito. Siya lang yung parang ganito yung itsura. So hindi siya talagang resto na isipin mo mahal. So pwede talaga dito. Pwede mag-date dito, no? Pwede. Solid. Pwede na ka na dito, no? Yes sir, married na. Sorry naman. Yung asawa ko dinate ko rito. So dito kayo madalas. Ano naman yung kinakain niyo madalas dito? Kadalasan naman sir yung silog kasi yun yung solid sa kanila. Favorite ko yung pork silog nila. Pork silog. Parehas tayo. Alam mo, kahit saan ako mapunta, pork silog talaga ang ano. Pero hindi ko matitikman dito sa Rampage. Rampage Food Hub dito sa Kogyo, GSIS Avenue. Malapit sa Simba. Santo Niño de Praga. Tapat na sa Santo Niño de Praga. So doon sa mga gusto pong kumain at gusto mabusog, nare-recommend po ni Gibor ang Rampage Food Hub. So ayan, kasama po natin ngayon ang may-ari ng Rampage Food Hub. At syempre, in-invite tayo dito ni Gibor, ang ating guest artist. So mahay na ng Rampage Food Hub. So ano po yung best seller po natin dito sa Rampage Food Hub? Dito sa Rampage Food Hub, ang best seller namin ay top silog, pork silog, yan, mga silog meals, chicken, chick silog. So actually mura siya. Oo, pang ano talaga to, pang masa. Pang masa siya. So nagkataon naman na dito tayo nadala sa Kogyo. Ano po yung pinaka-address at landmark? Ang landmark dito, tapat lang kami mismo ng Santo Niño de Praga. Santo Niño de Praga? Yes, tapat lang mismo. Kogyo Village, Barangay Bagong Nayon, Antipolo City. At yan, makakain na kayo ng masarap na silog. Dito lang yan sa Kogyo, and open kayo from? Tuwing Tuesday to Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. 8 a.m. to 10 p.m. Or basta meron pa. Talagang 10 sarado na. Oo, hanggang 10 kasi may cleaning time pa eh. Hinaabot din kami ng 12. So yan, abutan nyo lang hanggang 10 o'clock lamang po sila. Next time, pag 24 hours na. 24 hours. Ang tabayanan ko po yan, dito lang sa Astig Radio, Carpool Jam. Hi, this is Gibor, tuning in to Astig Radio, Carpool Jam. Tara, galayan kumain. Gonna serve right when darkness come, I'll be the shining light. Go beautiful colors in the beach, black and white. Got the focus vision, yeah, never out of sight. I'm gonna serve.